Sabi ng lahat na ang NATO na wala ang Estados Unidos ay magiging isang sakuna. Nadismaya ako sa NATO dahil gumastos tayo ng trillion dollar para dito. Isipin mo, maraming trillion ang nagastos sa paglipas ng mga taon. At hindi naman talaga tayo naging masaya nung tinulungan natin sila sa Ukraine. Ang Ukraine ay tapos na sana sa loob ng isang araw kung hindi dahil sa tulong natin. Mga analista, mamamahayag, pati mga kaalyado ay nagduda. At pagkatapos, ginawa ng Europa ang pinakamalaking ehersisyong militar ng alyansa noong 2026 na walang kahit isang Amerikanong sundalo ang namumuno. At gumana ito ng mas mahusay kaysa sa kahit anong kayang buuin ni Putin ngayon. Hindi ito opinyon, ito ang nangyari sa Baltico noong Enero at Pebrero ngayong taon. Kung iniisip mong makakawatak ang alyansa pag wala ang mga Amerikano, magbabago ang pananaw mo sa video na ito. May matagal ng pusta si Vladimir Putin. Simple lang, pero ito ang pundasyon ng estratehiyang militar ng Russia sa silangang Europa. Ganito ang pusta. Mabilis magsalita ang kanluraning alyansa pero mabagal kumilos. Kapag inatake ang kaalyadong bansa, mag-uusap muna ang mga miyembro ng alyansa. Magkakatawagan sila, maaring abutin ng mga araw o linggo bago makapagpadala ng tropa, kagamitan at fuel. Noong panahong iyon ng pagkaantala, nakuha na ng Rusya ang gusto nila. Hindi ito teorya, ito mismo ang kinumpirma ng mga pagsasanay militar ng kanluran. Makararating ang alyansa ng huli na. Pero may mas malaking tanong sa likod ng lahat ng ito. Isa na walang nakakaalam kung paano sagutin. Iba't ibang bansa, may iba't ibang wika, iba't ibang hukbo, iba't ibang interes. Kaya ba nilang kumilos bilang iisang puwersa kapag hinihingi ng sitwasyon? Ang tanong na yan ay nanatiling bukas sa loob ng mga dekada. Pero noong 2026, nasubok ang pustang yon. At ang naging resulta ay hindi ang inaasahan ng Kremlin. Alam ng alyansa na dapat nilang lutasin ang problemang ito. At ang solusyon ay hindi inaasahan ng marami. Noong Enero ngayong taon, inaktiba ng organisasyon ang isang bagay na wala 2 taon na ang nakalipas. Ang Allied Reaction Force na niliha partikular para kumilos agad sa anumang emerhensya. Simple lang ang konsepto, mga tropa mula sa iba't ibang bansa na naitalaga na bago pa man, nagsanay ng magkakasama, handang kumilos sa loob ng ilang araw, hindi linggo. Ang ehersisyong Steadfast Dart 2026 ang naging pinakamalaking pagsubok para sa puwersang ito. Hanggang ngayon, 10,000 sundalo mula sa 13 bansa sabay-sabay na kumikilos sa lupa, dagat at himpapawid mula sa iba't ibang bahagi ng Europa papuntang Alemanya. Sa ilang linggo lang, hindi buwan, hindi pa ito nagana ng ganito dati. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ang kanluran ay hindi lang nangangako, pinapatunayan nila ito. Walang Estados Unidos na namumuno sa ilalim ng pamumuno ng Alemanya. At gumana ito, sa wakas, nagising ang Europa. At pinatunayan nitong kapag nagpasya ang Europa na kumilos, kumikilos talaga ito. Personal na sinubaybayan ng Ministro ng Depensa ng Alemanya ang mga maniobra. Direkta ang pahayag niya, nagkakaisa at handang kumilos ang alyansa. Hindi lang ito salita, nakita niya mismo ito. Ngunit may ipinakita ang ehersisyo na walang opisyal na pahayag ang nakapaghanda sa mundo na makita. Hulaan mo kung ano ang sumunod na nangyari. Ika-20 ng Pebrero, 2026, Dagat Baltico, 5 degree sa ibaba ng zero, malakas ang snowstorm, malakas ang hangin. Mga kondisyon na pipigil sa operasyon ng puwersang hindi handa. Isang drone ang lumipad mula sa deck ng isang barkong pandigma ng Turkiya, ang Anadolu. Lumipad ito sa ibabaw ng nagyelong dagat. Natukoy nito ang isang target. Nagpalipad ito ng 2 missile na may mataas na katumpakan. Tinaman. At bumalik ito at lumapag sa barko mag-isa ng otonomo. Mukhang madali, pero hindi naman. Ito ang unang beses sa kasaysayan ng alyansa na may drone na pandigma na lumipad mula barko, umatake ng target sa dagat at bumalik. Hindi pa ito nangyari dati. Turkiya ang sumulat ng kabanatang yon, hindi Estados Unidos o Reino Unido.
Ang Turkiya gamit ang sariling teknolohiya sa dagat Baltiko malapit sa Rusya. At ito ay may mga epekto na lampas pa sa simboliko. Isang murang drone na pinapatakbo mula sa barko ang pumipilit sa kalaban na mamuhunan sa mga sistemang depensa na lalo pang mahal. Mga yaman na sa ngayon, ang Rusya ay talagang walang paraan para ilihis mula sa Ukraina. Hindi lang drone ang ginamit. Sa parehong ehersisyo, lumusong ang mga sundalong Espanyol sa nagyayelong tubig para ihandang baybayin bago ang paglapag sa Pampang. Sinuyod ng mga eroplanong pandikma ng Alemanya ang impapawid. Bumaba mula sa helicopter ang mga espesyal na puwersa ng Turkiya at Espanya sa tabing dagat habang may putukan bilang takeb. Lahat ay nakaayos. Lahat ay magkakaugnay. 13 bansa na kumikilos bilang iisang organismo. Ito ang paulit-ulit na sinabi ni Putin sa mga dekada na hindi mangyayari. Ang kalihim general ng alyansa ang naglabas ng bilang nitong Enero. Ang Rusya ay nawawalan ng 20 hanggang 25,000 sundalo bawat buwan sa Ukraine. Bawat buwan. Ayon sa mga pagtatantian ng kanluran, mula noong 2022, ang Rusya ay nakapagtala na ng mahigit 1,200,000 kaswalti ng mga namatay at nasugatan. Palaging sinasabi ng Rusya at China na patay na, hati-hati at mahina na ang alyansang kanluranin. Samantala, 13 bansa ang kumilos na parang isang hukbo nang hindi na kailangang tumawag sa Estados Unidos para humingi ng pahintulot. Pag-isipan mo yan sandali. Habang nagsasanay ang alyansa ng integrasyon gamit ang drone, eroplano at puwersang panlupa, patuloy namang ipinapadala ng Rusya ang mga sundalo laban sa posisyon ng Ukraine kapalit ng libu-libong buhay linggo-linggo. Naihiwalay, walang tunay na mga kaalyadong militar. Umasa sa mga misil mula Hilagang Korea at drone ng Iran para suportahan ang digmaan na ayon sa gobyerno ng Rusya ay dapat natapos na noong 2022 na bigo ang pustahan ni Putin, hindi dahil sa aksidente kundi dahil nagbago ang alyansa na hindi niya agad nakita. Ngunit madalas hindi pinapansin ng karamihan ang susunod na bahagi. Ang steadfast dart ay hindi isang ehersisyo, isa itong ensayo. Lalakas pa ang puwersa ng Allied reaction, lalo pang titindi ang mga ehersisyo. Hindi lang sa isang senaryo nagsasanay ang alyansa. Nagsasanay ito para sa lahat ng senaryo. Ang Europa, na dating 100% umaasa sa Estados Unidos para sa depensa, ay nagiging bahagi na ng kasaysayan. Hindi ito dahil umalis ang mga Amerikano. Sila pa rin ang pangunahing haligi ng alyansa, pero dahil nagpasya na rin ang Europa na hindi lang umasa sa kanila. Pinakakinatatakutan ni Putin ang alyansang gumagana kahit wala ang US, hindi ang pinamumunuan ng Amerika. At ang sagot sa tanong na yon na matagal nang walang sagot sa mga dekada. Kaya bang kumilos ang mga bansa na parang isa lang sila? O ang sagot, kahit sa ngayon. At noong Pebrero ng 2026, sa dagat Baltiko, sa gitna ng blizzard at -5 degree, unang nagkaroon ng ganitong alyansa. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo. Handa na kaya ang Europa na ipagtanggol ang sarili nito mag-isa? Sobrang umaasa pa rin ba ang Europa sa Estados Unidos? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento. Isa ito sa pinakamahalagang diskusyon sa kasalukuyang geopolitika at mahalagang opinyon ng mga sumusubaybay sa channel. Kung binuksan ng video na ito ang iyong pananaw sa nangyayari sa Europa, ibahagi ito sa iba na dapat din makapanood. Kung hindi ka pa subscribe sa channel, na yun na ang tamang oras. Marami pang darating hanggang sa susunod.